Magandang hapon muli sa inyo, sa lahat ng taga-subaybay. Muli po ito ang iyong kaibigan, si Dr. Chris Dayogo. Welcome to our YouTube channel, The Pillar of the Truth. At nais kong ulitin na maraming gumagamit ngayon ng Pillar of the Truth. Pero sa atin, sa YouTube, kung sakali na maraming lalabas na ibang program, ilagay lang ninyo The Pillar of the Truth by Dr. Chris Dayogo. Ngayon, previously, pinag-usapan po natin ang kamatayan at kung saan pupunta ang mga kaluluwa. Kasi kung bakit ito ang pinag-uusapan natin, siyempre namatay na po si President Aquino. Siyempre ang programang ito ay nakikiramay din. We are sympathizing with the death of the ex-president. Kasi yun naman ang tradisyon natin. Kalimutan na natin kung ano yung mali na ginawa habang mga nagluluksa ang mga mahal niya sa buhay. At previously sinabi ko na nung si Marcos ang namatay, panay paninira ang sinasabi ng oposisyon. Pero ngayon, na opposition ang namatay, ang ginawa naman ng gobyerno, panay papuri, panay sympathizing. Kaya doon natin makikita yung karakter ng mga dilawan na ito. Ang nakakalungkot na yung kamatayan ni President Aquino ay gagamitin na naman nila ng yan naman ang gagamitin nila para pasaringan o kaya magsalita laban sa administration. Ay bakit ng panahon ni Marcos, ang mga dilawan, sobrang walang mabuti na nasabi nila tungkol kay Marcos, panay paninira. Pero ngayon, sa gobyerno ni President Duterte, kahit dilawan ang namatay, anong ginawa ng administration? Pinore, nag-sympathize, at wala silang sinabi laban kay President Aquino dahil sa, siyempre, nagluluksa pa ang mga mahal sa buhay. So, nakita natin kung anong parte ng politika ang magulo. Nakita natin kung gaano kagulo nitong mga iba. Pero, siyempre, tayo namang mga nagtuturo, sa atin lang, ang dinidiscuss lang natin dito, halimbawa dito sa mga pastor, sa mga churches, wala tayong dapat political party. Neutral tayo. Siyempre, ang dinidiscuss lang natin ngayon ay yung maling ugali. Yun lang ang ibig kong sabihin. Okay, pinag-usapan natin previously tungkol sa kamatayan na ang mga kaluluwa ay wala pong karapatan na sasanib sa ibang tao, wala pong karapatan na papatay ng tao, kasi kung merong karapatan ay bakit yung narip at namatay, binaril, bakit hindi sila gaganti? Dahil, yung sinabi natin noon, kapag ikaw ay namatay, sa araw na namatay ka, yun din ang araw na ilagay ka ng Diyos sa dapat mong lalagyan. Halimbawa, kung ikaw ay mananampalataya, kaya nga palagi kong sinasabi dito, bago ka mamatay, dapat ligtas ka na, dapat mananampalataya ka na. Kasi kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon at ikaw ay mananampalataya, naging anak ka na ng Diyos, ang iyong pangalan ililista sa aklat ng buhay. Kapag mamatay ka, saan ka pupunta? Siyempre, kung saan yung pangalan mo, doon ka pupunta. So, kapag ikaw naman ay hindi tumanggap, hindi naglingkod, hindi sumampalataya, natural ang pangalan mo sa impyerno. Kung mamatay ka, saan ka pupunta? Natural, kung saan yung pangalan. So, ibig kong sabihin, ang listahan ng pangalan, kailangan ito advance. Kaya ang kaligtasan natin, ginawa ng Diyos na simple lang. Kaya inuulit ko, pag ikaw ay mamatay, kung mananampalataya ka, sa langit ka. At nais ko rin ulitin na wala ka ng karapatan na mamasyal pa sa sanib, sa ibang tao, o kaya saan, kung mamatay ka. Ngayon, may kalayaan tayo. Sabi sa Mark 16, 15, 16, humayo kayo at ipangaral ang ebanghelyo kung sino man ang sasampalataya, maliligtas. At ayaw, paparusahan. So binibigyan tayo ng Panginoon ng kalayaan, whether to believe or not. Pero kapag ikaw ay mamatay, wala ka ng kalayaan. Yun ang dapat natin isipin. Kaya inuulit ko sa mga nakikinig, kung ikaw ay ligtas na, share mo ang video ito para naman sa mga kaibigan mo, kamag-anak mo. Kung
gusto mo na sila naman ay makaalam ng katotohanan. Well, may mga pagkakataon na kapag ikaw mismo ay parang hindi ka welcome na magsalita. Pero kapag nag-share ka naman ng video, malay mo, God has blessed this program at malay mo, ito yung magamit para naman yung kapag-anak mo, kaibigan mo na hindi mananampalataya, malay mo, sa pamamagitan ng programang ito, malalaman ang katotohanan at tatanggap siya sa Panginoon. Okay, so bago natin sagutin yung tanong tungkol sa prevention is better than cure, nais ko munang sabihin sa inyo, ituro sa inyo na meron pong dalawang uri ng kamatayan. Meron tayong spiritual death, meron tayong physical death. Doon sa physical death, dalawa naman ang kamatayan. But in general, there are two kinds of death, spiritual and physical. At doon sa physical naman, merong dalawa namang uri ng kamatayan. Kasi kaya datin ginagawa ito, yung ibang theology, ibang preaching, sinasabi tatlo ang kamatayan. Yung tatlo ang kamatayan, pero yung scripture na ginamit, this is the second death. Kaya parang hindi tugma. Yung sinasabi nating third na kamatayan, yung scripture na gamitin mo, sasabihin, second death. Kaya, siyempre, para masundan natin ang salita ng Panginoon, tama yung spiritual at physical. Pero doon sa physical, divided naman, dalawa naman ang uri ng physical death. So, ang pag-usapan muna natin ngayon ay yung spiritual death. Para naman, well, kahit na parang kwentuhan lang ito, pero para maibidensya naman tayo, tingnan nga natin sa salita ng Panginoon kung ano ang ibig sabihin ng spiritual death. Spiritual death, physical death yan. Doon sa physical death pa rin yan. Spiritual death ay tumutukoy doon sa let the dead bury their dead. Okay, na-advance lang, na-i-flash itong physical death, pero sa spiritual death muna tayo. Okay, dito sa Luke chapter 9, verse 16. Si Kristo ang nagsabi, hayaan ninyo ang mga patay na ilibing ang mga patay. Jesus said unto him, let the dead bury their dead, but go thou and preach the kingdom of God. Meron kasing nagsabi kay Kristo, susunod sana ako pero uwi muna ako kasi may patay sa bahay. Pero ang sagot ni Kristo, let the dead bury their dead. Ang sagot ni Kristo, hayaan mo na yung mga patay na ilibing ang kanilang mga patay. So, ibig sabihin, may dalawang uri ng kamatayan dito. Ito na yung ebidensya na meron tayong spiritual death at meron tayong physical death. Kaya ang pag-uusapan muna natin ngayon, yung spiritual death. Ngayon, in relation sa versikulo naman ito, sabi ni Kristo, hayaan mo yung mga patay na ilibing ang mga patay. Ang pinopoint ni Kristo dito, hindi po yung kamatayan ng kamag-anak ang dahilan kung bakit hindi natin ipangaral ang Ebanghelyo. So ngayon, nakita natin na may dalawang uri ng kamatayan dito. Sa spiritual death muna tayo. Ano kayang explanation ni Apostle Paul? Anong explanation ni Apostle Paul kung ano itong spiritual death? Tignan nga natin. Okay, inuulit ko, James 2:26. Yan po, physical death po yan. Pero doon sa Luke chapter
Doon yung binasa natin kanina, let the dead bury their dead. Yan pa ay tumutukoy sa dalawang uri ng kamatayan. Yan. Luke 6:90. So may dalawang uri ng kamatayan dyan. Ngayon, sundan natin kung ano yung sinabi ni Apostle Paul tungkol sa spiritual death. Tingnan natin sa 1 Corinthians na. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are follies unto him. Ngayon, ang ibig sabihin ni Apostle Paul dito, sa mga taong patay spiritual, walang halaga ang mga spiritual na bagay sa kanila. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, pag sinabing natural kasi, yan ay tumutukoy sa mga tao na nabubuhay sa mundo, nabubuhay sa kasalanan, na malayo, wala silang tunay na relasyon sa Diyos. Kasi minsan kasi, ang tradisyon naman natin, ulit, akala kasi natin, pag ikaw ay bininyagan, Kristiyano ka na. Hindi po. Kasi ang pagkakaroon ng relasyon sa Diyos, hindi po sa pamamagitan ng ibang tao, kundi ikaw mismo. Pag ikaw ay pinabinyagan nung bata ka, hindi yon sapat na ebidensya na ikaw ay Kristiyano o kaya anak ng Diyos. Sa ngayon, sa Pilipinas, pag nag-apply ng application, kahit na yan ay magnanakaw, kahit yan ay criminal, ilalagay pa rin ang relihiyon niya. Christian. Pero ang totoong Christian, kasi minsan ang mga Pilipino, ang hilig natin gumamit ng mga salita na hindi yon ang totoong kahulugan eh. Ang salitang Christian, when you declare that you are a Christian, halimbawa, tanong ng isang Amerikano sa akin sa Amerika, minsan daw pumunta sa mga Filipino community. Tinanong daw sila, are you Christian? Sabi daw nila, yes. How do you claim that you are a Christian? Ang sagot daw nila, because we are not Buddhists. We are not Muslim. So, hindi yun ang reason na sila ay Christian. Ang reason na ikaw ay Christian, when you have believed in God, you accepted Christ as your Lord and Savior, you became the child of God. When you become the child of God, your life must be patterned with the life of Christ. Kaya ang salitang Christian, someone who is leading with a Christ-like life. Yan po ang ibig sabihin ng Christian. Ngayon, ang ibig sabihin ng natural, ito yung mga taong walang relasyon sa Diyos. Kahit na bininigan ka nung bata ka, magnanakaw ka naman, o masama ka naman, hindi po yun. Ang start ng pagiging Christian, yung sa oras na ikaw ay tumanggap sa Panginoon. Yung oras na ikaw ay tumanggap kay Kristo. Ipapaano na yung mga babies? Kasi ganito yan. Nung si Adam at Eve, linikha ng Diyos na malinis, dinagay sa Garden of Eden. May relasyon sila sa Diyos. Ngayon, nung nandyan ang diablo, ginamit ang ahas, tinukso si Eve, tinukso si Adam, nagkasala sila. At dahil nagkasala sila, umalis ang presensya ng Diyos sa kanila. Kaya sila pinaalis sa Garden of Eden. So, nawalan yung relasyon sa kanila, relasyon nila sa Diyos. Naramdaman nila yon. Pinaalis sila. Pero nasa labas sila, at nung sila humingi ng kapatawaran, ay siyempre ibinalik ng Diyos yung relasyon. Ngayon, ang isang bata, siyempre noon, in psychology is 7 and below, ang mga batang ito, sila po ay inosente. Wala silang pananagutan sa Diyos. Kaya yung bata, kahit anong kalukuhan ang ginagawa, para bang natutuwa ka. Kasi bata yun, halimbawa,
sayaw-sayaw dyan, kung anong ginagawa niya. Bata kasi, kaya nakakatuwa. Pero kapag yung matanda ang gagawa sa ginagawa ng bata, pangit tignan. Dahil yung bata kasi, habang inosente yan, meron niyang relasyon sa Diyos. Kapag mamatay yan, diretso yan sa langit. Kasi sabi ni Kristo, ang mga bata ang magmamana sa kaharian ng Diyos. Kasi inosente sila, wala silang dapat pananagutan. Yung sinasabi kasi ng iba, na ang kasalanan nagmamana, halimbawa, pag ikaw ay buhay, minamana mo yung kasalanan ng tatay mo. Hindi po yun totoo. Hindi naman ganun katapang o kaya hindi naman ganun ka-harsh ang Diyos. Bakit? Kasalanan ng ama, kasalanan ng anak? Hindi po yun totoo yan. Alalahanin natin, God is a God of justice. Ang meron lang na sinasabi ng Biblia na mana-mana ay yung nature, sinful nature. Ang ibig sabihin, kung ano yung nakita ng bata, yan ang pumasok. Anong nang nakita ng bata sa magulang, sa mga matatanda, yun ang ginagaya. Kaya hindi po natin minana ang kasalanan ng tatay natin, hindi po. Sinabi lang ng Biblia na ang minana natin, yung nature, yung sinful nature, yun ang minana. Pag lasinggo yung ama, magiging lasinggo yung anak. Kaya karamihan dito, nangyayari, sobrang babaero yung ama, kaya yung anak, babaero din. Yung mga anak na babae, palit-palit din ng asawa. Kasi yun ang nakagisnan nila. Yun ang minamana natin. Pero yung penalty, hindi po totoo na yung kasalanan ng ama, kasalanan ng ina, kasalanan ng anak. That's not true. Ang minana lang natin, yung sinful nature. Yung nature lang. Ngayon, ang bata, habang bata yan, at inosente yan, pag mamatay, diretso sa langit. Wala siyang manang kasalanan na pananagutan. Wala po. Dahil God is a God of justice. Ang problema nga lamang, kapag ang bata ay magiging conscious na, halimbawa magiging 12 years old na, at alam na niya ang tama at mali, at sinundan niyang mali, doon na nawala ang kanyang relasyon sa Diyos. Yan ang ibig sabihin noon. Pero kapag bata pa, babies pa, pag namatay ang mga yan, diretso sa langit. Kaya hindi yung infant baptism ang ebidensya na tayo Kristiyano, hindi. Nagiging Kristiyano ka nung una tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas mo, at pagkatapos yan, sinusundan mo ang kanyang buhay. Doon ka lang totoo na naging Kristiyano. At yung bata, yung sinabi ko, habang 7 years and below, ayon sa child psychology at Christian psychology, innocently, pag mamatay ang mga yan, wala silang pananagutan. Pero kapag alam na ng tao, depende kasi sa edad, hindi sa edad, kundi depende sa abilidad ng tao na makaalam. Kasi may mga bata naman na advance ang isip. May mga matatanda naman na hanggang ngayon bata ang isip. Kaya depende kung kailan naging conscious ang tao at pinili niya ang masama, doon na nawala ang presensya ng Diyos at doon nawala ang relasyon ng Diyos sa tao. Kaya kailangan siya tumanggap na sa Panginoon. Halimbawa, bata ka, wala kang kasalanan. Nung conscious ka na at sinundan mo yung mali, nawala na yung relasyon mo sa Diyos, kailangan mo na tanggapin si Kristo. Kaya yung salitang religion, galing sa Latin word yan. Ang problema, ginagamit natin yung salitang religion sa pangalan ng ating church. Hindi po. Yun nga, sabi ko sa mga Pilipino, gumagamit ng mga salita na hindi sa totoong application. Religion, kagaming from the Latin language. Ang ibig sabihin ng again. Ang ibig sabihin ng legion, tayeng. Tutay. Tayeng, talian. Kung ganon, pag tignan mo yung practical interpretation, talian mo ulit. Ang ibig sabihin na wala yung tali, ibalik mo, yun ang religion. Pag sa application ng theology, pag ikaw ay pinanganak sa Diyos, pag ikaw ay pinanganak, meron kang relasyon sa Diyos. You have that binding relationship with God. Pag malaki ka na, kung kailan nagkaroon ka ng consciousness, sinundan mo ang mali, nawala yung relationship. So kapag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon,
ibabalik ngayon yung relasyon mo sa Panginoon. Yun ang sinasabi ng Biblia sa James na pure religion. Religion speaks about relationship with God. Halimbawa, meron ka ng religion, tamang sagot yan. Of course, I have my relationship with God. What is your religion? Mali yun. Kasi, iba yung religion, iba yung church. Ang religion, ito pa tumutukoy sa relasyon. Kaya, kung kailan ka naging Kristiyano, kung kailan ka tumanggap sa Panginoon at sinusundan mo siya, doon ka nagiging Kristiyano. Ngayon, ang natural man naman, yung sinasabi natin, spiritually dead. Yung yun nga sinabi ko na nung bata ka, may relasyon ka sa Diyos. Pero nung nagkaroon ka ng consciousness, pinili mo, hindi ka naglingkod sa Diyos, pinili mo ang masama, nawala yung relasyon mo. Ikaw ay tinatawag ngayon na spiritually dead. Patay ka na spiritual. Kaya nga sabi ni Kristo, hayaan mo na yung mga patay spiritual na ilibing yung mga patay physical. Dalawang uri ng kamatayan yon. Ngayon, pag sinabi, ito yung sinasabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 2, 13 and 14, na kapag ikaw ay patay spiritual, wala kang kainti-interes sa makadiyos na bagay. Totoo po. Tignan nyo ngayon, anong interes ng tao? Mag-chat, kahit maghapon yan, hindi nagsasawa. Isabihin mo, makinig ng salita ng Diyos. Oh, nakakasawa yan. Ang mga tao ngayon, gustong-gustong pupunta sa diskuan. Halimbawa, sa linggo, yun ang problema natin eh. Sinasabi natin na Philippines is the only Christian nation in Asia. Anong Christian? Anong ebidensya ng majority Christian ang Pilipinas? Ano bang sabi ng Biblia? Kung Christian ka, 7 araw para sa atin yon. 1 araw para sa Diyos. Ay kung talagang makadiyos, totoo tayong Christian, dapat sana ang gobyerno wag mag-conduct ng seminar meeting o kaya trabaho sa Sunday. Maliban lang sa mga emergency like hospital, mga bumbero, mga pulis, kasi at anytime may crimes. Yon. Pero yung ibang agency na hindi naman emergency cases ang trabaho, dapat sana 6 na araw magtrabaho, yung 1 araw para sa Diyos. Why not encouraging all people to go to church every Sunday? Kahit pa nga Department of Education natin na dapat number 1 na makadiyos. Hindi eh. Seminar sa Sunday. Seminar, lalo na sa Region 1. Seminar, walang time ng mga teachers sa mga estudyante. Imbis mga teacher gumagaling, pero yung mga estudyante hindi. Well, ang concern ko lang dito is, bakit gamitin ng gobyerno ang Sunday? Para sa Panginoon yan. Kaya doon nga nagsisilos ang Diyos. Ngayon, pag ikaw ay nasa church, spiritual ka of course. Abang spiritual na tao, gusto nilang pupunta sa church. Ay yung mga spiritual na pinuno, mga leaders, mga managers, mga directors, huwag silang mag-set ng linggo na meeting dahil gusto nila, siya mismo ay pupunta rin sa church kung siya ay spiritual. If a leader is spiritually alive, he should not declare works in Sundays. He himself and his subordinate and all the people should go to church. Kasi yun ang gusto ng Diyos eh. Yun ang standard ng Diyos. 6 na araw para sa atin, yung 1 araw para sa Diyos. Pero dahil spiritually dead ang mga leaders natin, wala silang pakialam. Halimbawa, minsan kuryente wala sa Sunday kasi magtrabaho sila. Doon mo makikita na ang mga tao spiritually dead. Wala silang pakiramdam, wala silang desire, wala silang interest na maglingkod, pupunta sa church sa Sunday. Bakit? We are spiritually dead. Okay, hindi lang sa gobyerno. Asan yung mga tao pag linggo? Nasa diskuan, nandyan kumikinod, nandyan sa diskuan. Yung iba nasa sabungan, pati opisyal ng gobyerno nasa sabungan. Yung iba nasa badyungan, yung iba na sugalan, yung iba nasa picnic, yung iba nasa outing.
Doon mo makikita na ang mga taong ito ay spiritually dead. Yung makamundo at material lang ang kanilang concern. Why? Because they are spiritually dead. Ngayon, yung mga taong spiritually alive, concerned sila, they have prepared Sunday as a special day for the Lord. Maka-Diyos sila eh. Ang tawag natin dito, spiritually alive. Nagpapasalamat tayo nung panahon ni Ramos. Nagkaroon tayo ng sinasabing moral recovery program. Kasi kahit anong economic program ang pag-uusapan natin, kahit gaano tayo kagaling na mag-lecture ng economic program, kung ang mga tao hindi maka-Diyos at wala silang takot sa Diyos, mangungurap ang mga ito. Kasi wala silang takot. But if they are spiritually alive, takot silang mangurap. Kaya may mga politician, nangungurap, walang takot sa Diyos. Minsan ang kanilang pananampalataya, pakitang tao. Pag mayroong program, kunyari manalangin sa Diyos. Pero lahat ng ginagawa pakitang tao. Hindi naman lahat. Pero karamihan. Yun ang problema natin. Kaya nga, kailangan na ang tao maging spiritually alive. Kaya nga, inuulit ko, pag wala kang relasyon nga talaga sa Diyos, ay ikaw ay tinatawag na natural man. Panay makamundo ang nasa isip mo. Pero kung spiritually alive ka, hindi pa rin nawawala na ang Sunday dapat. Ngayon, yung mga members sa church na because they are required to work in Sundays, kasi yung trabaho naman nila is emergency, naunawaan naman ng Diyos yan eh. At yung iba, wala silang control sa kanilang sarili. Ngayon, pag Sunday naman at your absence in the church is under your control, yun naman ay kasalanan. Pero ganun pa man, ang pinag-usapan pa rin natin, ang spiritually dead, wala silang ka-interest sa mga spiritual na bagay. Magkakaroon lang sila ng interest, kunyari, kung merong, halimbawa, kung semana, Christmas, pati Christmas, ginagamit sa mga makamundo, yung ginagamit nila yung Christmas na kasiyahan para sa kanilang sarili lang, hindi para sa Diyos. Kaya yun po ang ibig sabihin ng spiritually dead. So, ang physical death naman, tignan natin sa James chapter 2 in verse 26. Okay. For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead. Ang versikulong ito, minsan, ay ginagamit ng iba na ebidensya na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng work. Hindi po. Ang totoong pananampalataya, yun po ang kaligtasan. At yung totoong pananampalataya, kailangan buhay. Gagawa ng kabutihan yan. Pag hindi gumagawa ng kabutihan, ibig sabihin, patay yung pananampalataya mo, wala kang kaligtasan dyan. Ang kaligtasan natin by faith. Yung good works, yun po yung bunga ng ating pananampalataya. Ngayon, kapag yung pananampalataya mo ay hindi gumagawa, ibig sabihin, patay yung pananampalataya mo, hindi ka ililigtas yan. Ang sinasabi ng Biblia na pananampalataya na kaya kanyang iligtas, yung pananampalataya na matapos kang tumanggap sa Panginoon, itutulak ka para gumawa ng kabutihan, itulak ka para gawin mo ang kalooban ng Diyos at takot ka na gumawa ng masama. Yan ang ibig sabihin yon. Ganun pa man, ang isang nakikita natin sa versikulong ito, for as the body without the spirit is dead. Yung salitang spirit ay nagamit yan sa Greek. Minsan, yung nipis o ruwa sa Greek, minsan nagagamit ang mga ito interchangeably. Minsan, yung ruwa translated as soul, translated as spirit. Kaya ito, ang tinutukoy dito, kaluluwa. Kaya ang physical death, yung spiritual death na pag-aralan natin, sa physical death, dalawa. Number one, ang physical death ay yung paghihiwalay ng kaluluwa mula sa katawan.
When the soul separates from the body and the body is dead. Ay, kung ganon, bakit sinabi ng Biblia, in the Old Testament, na pinatay ang kaluluwa, Joshua killed souls. Kasi ang salitang kaluluwa, pwedeng gamitin sa physical, pwedeng gamitin doon sa inner life, doon sa kaluluwa talaga. Habang nagsasama sila, halimbawa yung Coke, o kaya Pepsi, o kaya Sprite, binili mo, yung nakasulat doon, Coke. Pero ano bang totoong Coke? Yung bote, yung laman. Siyempre yung laman. Pag ininom mo na yung laman, yung hinahawakan mo bote na, hindi na Coke. Kasi wala na yung laman. Ang totoong Coke, yung liquid. Kasali lang yung bote habang nagsasama. Ang totoong kaluluwa, yung hihiwalay. Yun yung buhay. Yun ang nagbibigay ng buhay. Ito, kahalang ito. Parang body lang to. Pero habang nagsasama sila, ito ay pwedeng tawagin na soul. Pero ang totoong soul, yung buhay. Kaya ang physical death, pag yung kaluluwa humiwalay na, ibig sabihin, patay na ang tao. Kaya kapag kinuha ng Diyos ang kaluluwa mo, wala ka nang magawa. Alalahanin natin na ang buhay natin, hiram lang yan. Ang buhay natin, pinahiram lang ng Diyos yan. Kaya pinahiram ng Diyos ang ating buhay, dapat gamitin natin sa paglilingkod. Kapag hindi mo ito ginawa at kung mamatay ka, anong gawin ng Diyos? Dalhin ka na lang sa impyerno. Kaya bago ka mamatay, dapat ligtas ka na. Nakasulat na yung pangalan mo sa langit. Pag mamatay ka, punta ka sa langit. Pag hindi naman, namatay ka na walang pananampalataya kahit anong gawin sa iyo, well, yung iba, pinagpipri ang mga patay. Pero wala tayong kasiguruhan doon. Pinakasigurado pa rin yung ikaw mismo ang sasampalataya. Dahil ang sabi ng Biblia, sa Mark 16, 15-16, sino man ang sasampalataya, maliligtas. At sinabi rin sa Romans chapter 8, verse 1, lahat ng kay Kristo ay hindi na paparusahan. So, maliwanag po na ang kaligtasan ay yung hindi ka napaparusahan. Declare na ang kaligtasan, advance yan. Kaya habang buhay ka, sumampalataya ka at maglingkod ka sa Diyos. Kaya inuulit ko, ang kamatayan yung paghihiwalay ng kaluluwa sa katawan. Pangalawa na uri ng kamatayan, ito, sa Revelation chapter 21, verse 8. Ipaki-flash mo nga. But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters, nag-idol, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Yung sa ibang nangangaral, sinabi nila ito yung pangatlo, pero yung scripture kasi sinasabing second death. Kaya mas maganda, pag nagturo tayo, dalawa ang death, spiritual death and physical death. Doon sa physical death, dalawa ulit. Yung unang physical death ay yung paghihiwala ng kaluluwa sa katawan. Ang pangalawang physical death, kapag ikaw mismo, siyempre physical death yan, dahil bigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon na mabuhay ka muli, kunin mo yung katawan mo, haharap ka sa hukuman, kaya sa white throne judgment, at dahil nakita nila na wala kang pangalan sa aklat ng buhay, itatapon ka sa impyerno. Ang ibig sabihin dito, ito yung eternal separation from God with torment. Pag itinapon ka sa impyerno, separated ka na sa Diyos at wala ka ng pagkakataon pa
na makasama ang Diyos. Nakakatakot. Kaya mahirap kalabanin ang Diyos. Kasi, siyempre, siya ang lumikha sa atin, siya ang makapangyarihan. Wala tayong magagawa. Hindi natin makalaban ang Diyos. Pinakamaganda pa rin sumunod sa Kanya. Kaya yun po, ang lahat ng hindi mananampalataya at walang pangalan sa aklat ng buhay, pagharap sa Diyos at walang pangalan, halimbawa, pag-aralan natin mabuti kasi, pag ikaw ay namatay, agad-agad, punta ka na sa langit kung ikaw ay mananampalataya. Kung si Kristo ay darating, ikaw ay sasama kay Kristo sa pagbabalik niya, dumiretso ka sa Campo Santo, o kaya kung saan yung body mo, dumiretso ka doon, mabubuhay ka muli, kunin mo yung katawan mo at bumalik ka sa Panginoon. Ito namang mga kaluluwa na sa impyerno, bago sirain ng Diyos ang mundong ito, lahat ng tao haharap sa hatol. So ang mga taong, yung mga kaluluwa I should say, na sa impyerno, bibigyan sila ng pagkakataon ng Diyos na babalik sa lupa for a moment, kunin nila yung kanilang katawan, tapos haharap sila sa Diyos. Pagkatapos, dahil wala silang pangalan, itatapon na sila sa impyerno habang buhay, doon na sila. At ngayon naman, yung mga mananampalataya naman, sisirain ng Diyos ang mundong ito, susunogin, lilinisin, gawing bago, Diyos at ang mga mananampalataya, babalik tayo sa lupang ito. Dito na tayo mabuhay. Dito na tayo mabubuhay kasama ang Diyos. Wala nang tatanda, wala nang sakit, wala nang laban, kasi ang nakahari Diyos na. Ngayon, tinatanong, pwede pa bang mag-asawa? At saka na lang natin malalaman kung nandun na tayo. Ang pinaka-importante, punta ka sa langit. Kasi ang sabi naman ng Biblia, lahat ng uri ng kagalakan, kasiyahan ay ibibigay ng Diyos sa atin. Kaya, ang importante isipin mo, ang importante concern mo, hindi yung pwede pang mag-asawa o hindi. Kasi hindi natin alam, wala yan sa Biblia. Pero, ang sabi ng Biblia, lahat ng uri ng kasiyahan, kagalakan nandun. So malalaman lang natin yan pagdating natin sa Panginoon. Ang unang concern mo, dapat makarating ka sa Panginoon. Kaya habang buhay ka pa, maglingkod ka na sa Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya nga si Kristo namatay sa cross. Kahit makasalanan pa tayo, namatay siya sa cross para sa akin. Ang unang gawin lang natin, hindi na kailangan parusahan mong sarili mo, hindi na kailangan ipako mo ang sarili mo, hindi na kailangan saktan ang sarili mo. Dahil sa Diyos, ito ay ori ng pakitang tao lang. Hindi yon ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, magsisi ka sa kasalanan mo, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas mo. At kung ginawa mo na yan, sapat na yon sa Kanya, ililigtas ka niya. Yung pangalan mo, ililipat sa langit. Pag mamatay ka, punta ka sa langit. Salamat po sa inyong pagkikinig at inuulit ko sa lahat ng mga sumusubaybay, mga kaibigan, kung gusto po ninyo na ang iyong mga kamag-anak, mga kaibigan, ay tumanggap din sa Panginoon, pakishare ninyo ang video ito. Invite your friends to subscribe in our YouTube channel, The Pillar of the Throat by Dr. Chris Dayogo. Ngayon, kung merong nakinig, at hindi mo alam kung paano maligtas, simple lang, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Ito ang panalangin kung paano tumanggap sa Panginoon. Ito yung totoong proper. So, you can bow your heads, close your eyes, at pwede mong sondin ang prayer na ito. Ituturo ko lang sa inyo kung paano tumanggap sa Panginoon. At pag gagawin mo ito, I will guarantee through the Word of God na ikaw ay papatawarin ng Diyos ang kasalanan mo mula noon hanggang ngayon, papatawarin ka ng Diyos. Maniwala ka, magtiwala ka lang. Ito ang panalangin, sundin niyo ako kung gusto niyong tanggapin ang Panginoon. Dakilang Diyos, dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po kay Kristo Jesus na namatay sa cross para sa aking kaligtasan. Panginoong Hesus, ako po
ay sumasampalataya sa inyo. Ako po ay naniniwala na kayo ay namatay sa cross para sa akin. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay makasalanan. Nagsisisi po ako. Panginoong Hesus, patawarin po niyo ako at iligtas po ninyo ako. Panginoong Hesus, binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap na kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa inyong pangalan, Hesus, Amen. Kung sinundan mo ang panalangin na ito, umasa ka. Ikaw ay pinatawad na ng Diyos. Ikaw ay iniligtas na ng Diyos. Ang ibig sabihin ng ligtas, yung parusa para sa inyo, tinanggal na ng Panginoon. In other words, you are acquitted from condemnation. Ayon sa Romans chapter 8 verse 1. Yung pangalan mo sa impyerno, binunot na, ilinipat na sa langit. So hindi ka napaparusahan. Yun ang ibig sabihin ng ligtas. Muli po, mga kapatid, mga kaibigan, please share this video. Dakilang Diyos at dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mga tumanggap at salamat din sa mga nakikinig. Sana po, Panginoon, i-bless po ninyo ang videong ito na ito ay magamit para sa kaliwanagan ng ibang tao. Inihiling ko po, Panginoon, na i-bless po ninyo ang lahat ng nakikinig. Inihiling ko rin, Panginoon, na i-bless po ninyo ang aming mga nasa gobyerno, ang aming presidente, ang mga sekretaris, ang lahat ng direktor sa every department, ang mga mayors, governors, congressman. Sana po, bigyan ninyo sila ng takot para matakot po sila na gumawa ng korupsyon, o kaya kailangan sila magsilbi sa tao na yon ang kanilang pinangako. Inihiling din namin, Panginoon, na sa Department of Health, tulungan nyo ang mga officers doon na imbis na mangurap, wag na lang tutulong sila dahil trabaho po nila na buhayin ang mga tao. Wala silang kapangyarihan para buhayin kami. Kayo lang ang may kapangyarihan, pero i-bless po ninyo ang lahat ng vaccine na binibigay at lahat po ng nagpapabaksin. Inihiling ko rin na ang mga taong corrupted ang isip na nagsasabing demonyo ang vaccine, baguhin ninyo ang kanilang isip na hindi sila maniniwala sa mga false teachers, sa maling panaginip, sa maling vision, kundi maniwala lang sila sa salita ng Panginoon. At alam po namin na ang vaccine ito ay ginagamit din ninyo para maprotektahan ang aming sarili. Panginoon, hinihiling ko rin na i-bless po ninyo ang lahat po na tumanggap sa inyo sa hapon na ito. Bigyan sila ng kagalakan, bigyan po ninyo sila ng assurance. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa inyong pagkikinig at sa susunod po tatalakayan po natin yung anong ibig sabihin ng prevention is better than cure. Pasensya po kayo, wala tayong oras, pero pangako, sa susunod po, tatalakayan po natin yung isang katanungan, what is meaning of prevention? Prevention is better than cure. Salamat po sa inyong pagkikinig. God bless.